Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah tafsir. At yun pa rin yung Suratul Zalzalah. Yung natalakay pa lang natin yung unang dalawang ayah. Yung idha zulzilatil ardu zilzalaha, kapag ang lupa ay niyanig ng pagyanig nito. Ibig sabihin, ang pagyanig dito ay manggagaling sa loob nito mismo, sa sarili nito, mula sa ilalim nito kumbaga. So, ibig sabihin, itong magiging pagyanig na ito ay pagyanig na ito na talaga yung pagyanig ng kumbaga huling lindol na ito na mangyayari, matindi na talaga na maaring magugunaw na yung mundo. Kasi kapag nangyari yung pagyanig na ito, yung pangalawang ayah, wakhrajatil ardu athqalaha, at inilabas na iniluwal ng lupa ang mga pasanin nito. At ang tinutukoy dito, yung mga patay na nailibing dito. Yung mga patay na nailibing dito. Na dito nga, sa paglabas nila, ay magsisimula na yung araw ng paghukom. Yung pangatlong ayah, waqala al-insanu ma laha, ay istankara amraha ba'dama kanat karatun sakinatun thabitatun wa hiya mustaqarrun ala dhahriha ay takallabatil hal fasarat mutaharrika mudtariba qad ja'aha min amrillahi ta'ala ma qad a'addahu laha min az-zilzal alladhi la mahida laha anhu. Yung mga tao, sasabihin daw ng mga tao kapag lumindol na, ibig sabihin kapag dumating pala itong huling lindol na ito ay may mga tao pa na buhay. At sasabihin nila, malaha, ano ang nangyayari rito? Ano ang problema sa mundo? Bakit lumilindol? Bakit lumilindol? Na sila ay, kumbaga, nasa kalagayan ng istinkar na, kumbaga, hindi sila makapaniwala, hindi nila sukat akalain, nalilindol ng ganito katinding paglindol. At sa lahat ng mga sakuna na nangyayari sa mga tao, lindol yung isa sa mga pinakamatinding maaring mangyari sa mga tao. Kumbaga, bukod sa pagkawasak ng mga gusali, maaring magdulot ito ng mga tsunami, kahit sunog, maaring magkaroon ng sunog dahil sa lindol kapag nasira yung mga pipeline, o merong apoy na natumba, maaring magdulot ng sunog. At syempre, psychological na epekto nito sa tao. Katulad nangyari kahapon doon sa Davao, sa Jensan, basta doon sa lugar na yon, lumindol ng malakas kahapon, 6.7. Nakita niyo yun sa balita na grabe yung nangyari. Yung sa SM, sa Jensan, grabe yung nangyari sa mga tao, talagang nag-iyakan sila. Malakas yun, 6.7 yun na lindol. Na sinabi dito na magtataka yung mga tao bakit lumilindol ng ganito. Dahil, kumbaga sa mahabang panahon, naging panatag yung lupa. At kumbaga, dahil panatag yung lupa, tumira na sila rito at sila ay gumawa na ng mga gusali rito. Katulad ng nangyayari ngayon. So nakikita ng mga tao, panatag yung lupa, matatag, kaya tinatayuan nito ng mga gusali. At nagtaka sila bakit bigla itong umuga. Na maaring kahulugan nito na ang mga tao kasi, meron na tayong teknolohiya ngayon na matukoy kung ano yung mga fault line, kung saan hindi magandang magtayo ng gusali, mga lugar na malambot na maaring magkaroon ng liquefaction, maaring magkaroon ng landslide. Pero itong mga tao na ito,
magtataka sila na kahit yung matatag na lupa ay yayanagin sa panahon na yon. Ibig sabihin, magtataka sila na nagbago bigla ang mga bagay-bagay na ang mundo, ang kabuuan nito ay nililindol o niyayanig. Kung bakit ito nililindol at niyayanig. At ang bagay na ito ay isang bagay na wala nang matatakasan ang mga tao mula rito. Thumma alkat ma fi batniha min al-amwati min al-awwalina wal akhirin. At pagkatapos ito ay iluluwal nito ang anumang nasa sikmura nito o tiyan nito o yung kaloob-looban nito, batan. Iluluwal nito yung mga patay na nasa loob nito mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihan. Lahat. Kumbaga, basta parang nakatakot nga isipin di ba? Isipin niyo na lang yung zombie kung tatayo yun, yung mga nakalibing. So, parang ganun. Pero syempre si Allah, siya yung pinaka-nakakaalam kung paano mangyayari ang bagay na yun. Na dito, istankara nasu amroha, watabdalul ardu gairal ardi, was samawatu wa barazu lillahi alwahidul kahhar. Na sa araw na ito, yung lupa, syempre mayayanig ang buong lupa at magbabago ang kabuuan ng kalupaan. At pati na rin yung langit, yung kalangitan magbabago. At ang mga tao ay itatanghal, ihaharap sila kay Allah, ang nag-iisa at ang tagagapi. Al-Wahid, isa sa mga pangalan ni Allah, ang nag-iisa at ang Kahhar, yung tagagapi sa lahat. Ibig sabihin walang makakatalo kay Allah. Sumunod na aya, yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Sa araw na yaon ay ipapabatid nito ang mga nalalaman nito ng lupa. So, ibig sabihin, pagsasalitain ni Allah yung lupa. Na si Allah, na siyang lumikha sa lahat ng bagay, kaya niyang pagsalitain ito. Katulad ng kung paano niyang kayang pagsalitain o pasaksihin yung kamay, yung paa o balat ng tao. Yung lupa, kaya rin itong pagsalitain ni Allah. Katulad halimbawa sa kabilang buhay, yung impyerno magsasalita rin. Magsasalita rin ng impyerno. Tatanungin ito ni Allah, halim talati, napuno ka na ba? Sasabihin ni Allah doon sa impyerno. Siyempre, alam ni Allah yon. Hindi niya yung tinatanong dahil hindi niya alam. Kumbaga, ine-express ni Allah ang kanyang dominion o ang kanyang kapangyarihan sa impyerno. Tatanungin niya ito, napuno ka na ba? Halim talati? At sasagot ang impyerno, hal min mazid, meron pa bang dagdag? May dadagdag pa ba? So, ibig sabihin, kahit gaano pa karami ang itatapon sa impyerno, na out of 1,000 nga doon sa yung hadith ng Ba'than Nar, yung sasabihin ni Allah kay Adam alayhis salam, na itapon sa impyerno na out of 1,990 o 999, ang itatapon sa impyerno sa lahat ng tao na nabuhay mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihan, hindi pa rin mapupuno ang impyerno. Isipin ninyo, napakalaki ng impyerno. Kung gaano kalaki ang impyerno. Na kung sa impyerno rin, idagdag pa natin bilang factor na sa impyerno, palalakihin ni Allah ang mga tao para lumaki yung surface area ng kanilang mga balat. Alam niyo yung surface area, yung parte na naka-expose. Okay? So yung surface area, ito maliit lang yung surface area nito kasi maliit lang. Pero yung ganito, mas malaki yung surface area nito. So magiging ganun yung tao na doon nga sa hadith, di ba? Yung bagang nito magiging kasinlaki ng bundok ng Uhud. So ganun kalaki yung kanyang balat, ganun kalaki yung init na mararamdaman niya. Nalalaki yung kanyang surface area na hindi naman tumataas ang kanyang tolerance sa init. O baka gagawin pa ni Allah na mas sensitive ang tao sa init. Yung tolerance, ibig sabihin yung kanyang kakayanan na mapagtiisan ng init.
Pero hindi yun mangyayari. Kahit mas malaki siya, pero hindi siya magiging mas tolerant sa apoy. Mas matindi yung kanyang daranasin. Kaya wag nang magbakasakali ang tao na gusto pa niyang malaman kung ano yung meron sa impyerno o gugustuhin niya ang impyerno kaysa sa paraiso. So nga, ano yung sasabihin ng lupa? Ay tahaddathat bima amilal amiluna ala dhahriha. Magsasalita ang lupa at ibabalita nito, sasabihin nito kung ano ang mga ginawa ng tao sa ibabaw nito. Sasaksi ang lupa kung ano ang ginawa ng tao sa ibabaw nito. Iniulat ni Imam Ahmad sa isang hadith, mula ito kay Abu Hurairah, Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aya, yawma idin tuhaddithu akhbaraha, binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aya na ito. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaruha, alam ba ninyo kung ano ang ibabalita nito ng lupa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sinabi ng mga sahaba, si Allah at ang sugo ang higit na nakakaalam. Ito nilinaw na natin ito nung nakaraan, di ba? Yung mga sahaba, nung panahon na buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi nila yung Allahu wa rasuluhu a'lam. Pero ngayon, patay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam na lang ang dapat sabihin. Okay? Allahu a'lam ang mas tamang sabihin. Okay? Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Ang ibabalita nito ay ang pagsaksi nito sa lahat ng ginawa ng lalaki at babaeng alipin ni Allah sa ibabaw nito. Antakula, nang sasabihin nito, amila kada wa kada, yawma kada wa kada. Sasabihin ng lupa, ginawa niya ang ganito at ganyan sa araw na ganito at ganyan. Fahadihi akbaruha. Ito ang kanyang iuulat. Ito ang kanyang iuulat. At ito ay hadith na Hasan, sahih, ayon din sa sinabi naman ni Imam At-Tirmidhi. Alhamdulillah. So ito yung magiging balita o ibabalita ng lupa sa araw ng paghuhukom. At siyempre magbibigay dito ng kakayanan na magsalita o sumaksi ay si Allah subhanahu wa ta'ala. May naalala ko nung hinahanap ko ngayon dalil nun Siguro ito na yung sinasabi niya. Meron akong tutor nun sa Saudi, Sudani yun Kasi doon sa Saudi, doon sa opisina namin, meron 3 masjid na magkakalapit. Kumbaga, yung opisina namin nasa gitna, tapos kahit alin sa masjid na yun, 3, pare-pareho lang yung distansya mula sa amin. So yung ginagawa ko, lahat yun, iniikot ko yun sa buong 5 sala. Iniikot ko yun. Sa Fajr dito ko, Duhur dito, Asar doon, Maghrib dito na naman ako. Hanggang sa maikot-ikot ko yun. Na sabi nung Sudani, sabi niya, okay yung ginagawa mo kasi Tinatanong niya ako kasi minsan bakit nasan daw ako, ba't di daw niya ako nakita sa masjid. Sabi ko, nandun ako sa kabila. Kasi ito nga yung ginagawa ko, iniikot ko yung 3 masjid. So sabi niya, mainam din yun kasi nga, inshallah sa araw ng paghuhukom, sabi niya, sasaksi raw ang lupa sa ginawa ng mga tao sa araw ng paghuhukom. So ito siguro yung dalil niya, yung batayan niya doon sa kanyang sinabi. Itong sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasasaksi ang lupa sa ginawa ng mga tao. Ngayon ko lang naalala yung nasabi niya na yun. So ito siguro yung kanyang dalil. Sumunod na ayah, bi anna rabbaka awhalaha. Sinya, katulad ng sinabi natin kanina, na magsasalita ang lupa, yawma idin tuhaddithu akhbaraha,
Sa araw na iyon ay magsasalita ang lupa ng mga balita nito, bi anna rabbaka awhalaha, dahil ang iyong Panginoon ay nagpahayag dito. Dahil ang iyong Panginoon ay nagpahayag dito. So dito, sinabi sa aya, awha. Awha, nagpahayag. Pero ibig sabihin ba nito, propeta yung lupa? Hindi rin, hindi. Kasi, ang wahi na ito ay, kumbaga, iba yung wahi na general, pangkalahatan, katulad ng wahi na tinanggap ng nanay ni Musa alayhis salam, yung wahi na tinanggap ni Maryam sa pamagitan ni Jibril alayhis salam, di ba? Kinausap siya ni Jibril alayhis salam na mga anak siya. Hindi naman sila propeta, pero dumanggap sila ng kapahayagan ni Allah. So iba pa yung wahi na natatanggap ng mga propeta. So doon sa iniulat ni Imam al-Bukhari, doon sa iniulat ni Imam al-Bukhari, sinabi niya na awha laha wa awha ilayha wa waha laha wa waha ilayha wahidun. So, bi anna rabbaka awha laha, na maaari itong maunawaan sa iba't ibang mga puro grammatical na ito, itong tinukoy ni Imam al-Bukhari. Na awha laha, awha ilayha, waha laha, kumbaga iba-ibang paraan ng pagkaka-express ng pagkakapahayag doon sa lupa na magsalita ito, o kung paano ito inutusan ni Allah na magsalita dito. At sinabi ni Ibn Abbas, awha laha ay awha ilayha. So merong iba't ibang, kumbaga, paraan kung paano inunawa yung awha laha. Medyo ano na ito, kumbaga, mahirap siya i-translate kasi tafsir ito sa grammar na ginamit doon sa Arabic. Pero doon sa sinabi ni Ibn Abbas, wadahiru anna hada mudmin bima'na adinalaha. Yung awha ilayha, na siyang kahulugan ng awha laha, ay to simplify, pinahintulutan ni Allah na ito ay magsalita. Pinahintulutan ni Allah na ito ay magsalita. Yun yung awha dito na tinutukoy. Awha ilayha, ibig sabihin, nagpahintulot sa kanya. Kaya makikita niyo sa ibang translation na ginagamit nila ito yung ito yung ginagamit nilang translation sa aya na ito. Katulad dito sa tafsir dito, na yung translation ng Darussalam, because your Lord will inspire it. So si Allah, ang lupa ay nagsalita dahil si Allah ay nagpahayag dito. Siyempre, kahulugan nga dito, ito ay pinahintulutan ni Allah na magsalita. At ganyan din sinabi sa iba pang tafsir, yawma idin tuhaddithu akhbaraha. So binalikan uli yung naunang aya. Qala laha rabbuha kuli. Na sasabihin daw ni Allah sa lupa sa pagdating ng panahon na ito ng paglindol nito, ayon sa sinabi ni Shabib bin Bishr, sasabihin ng Panginoon niya, magsalita ka. O sabihin mo. Sabihin mo ito. Sasabihin ni Allah sa kanya, sabihin mo ito. Waqala Mujahid, awha laha ay amaraha. Pero sa iba pang tafsir, sinasabi na yung awha laha ay inutusan ito ni Allah. Okay? Sa tatlo na yung sinabi dito. Pinahintulutan ni Allah na magsalita, pinagsalita ni Allah, inutusan siya ni Allah na magsalita, at ito, pangatlo,
inutusan siya ni Allah na sabihin ng bagay nito. At pangatlo, yung inutusan nito ni Allah na magsalita. At sinabi ni Al-Qarri sa kanyang tafsir din, amaraha antushika anhum, inutusan nito ni Allah na humiwalay mula sa kanila. Hihiwalay saan? Hihiwalay mula doon sa mga patay na iluluwa nito. Mga tao na iluluwa nito. Yung sumunod na aya, yawma idhi yasdurun nasu ashtata ay yarjiuna an mawqifil hisab ashtatan ay anwaan wa asnafan ma bayna syaqiyun wa sa'idun ma'murun bihi ilal jannati wa ma'murun bihi ilan nar. Ang mga tao sa araw na yaon ay hahayo, di ba, matapos na sila ipalabasin mula doon sa libingan, sila ay hahayo at doon na nga sila magtitipon sa araw ng paghuhukom, at sa kanilang paghayo, sila ay hahayo na magkakahiwalay. Sila ay hahayo na magkakahiwalay. Ibig sabihin, grupo-grupo. Ashtata. Ashtatan, grupo-grupo. At ano-ano yung mga magiging paggugrupo sa kanila? Naigugrupo sila para sa antas o uri ng pagtutuos sa kanila. Magiging uri o antas ng pagtutuos sa kanila. Halimbawa dito, syempre, dalawang uri na pinakamalaking uri. Yung syaki, ito yung mga mapupunta sa impyerno. At yung said, yung masasaya, yung syaki, malungkot. Said, masaya. Yung syaki, sila yung mapupunta sa impyerno. At yung said, sila yung mapupunta sa paraiso. Yung malungkot sa araw na yon ay mapupunta sa impyerno, at yung masaya sa araw na yon ay mapupunta sa impyerno. Yun yung magiging dalawang malaking grupo nila. At syempre, nalaman din natin na sa araw ng paghuhukom ay hahati-hatiin din yung mga tao sa iba't ibang classification sa kanilang ummah. Halimbawa, yung ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihiwalay mula sa iba pang mga ummah. Kumbaga magsasama-sama sila. Pero yung mga detalye nun, inshallah, ay kung ano lamang yung nababanggit sa mga batayan. Alhamdulillah. Sinabi ni Imam As-Saddi sa kanyang tafsir din tungkol dito, ashtatan ya'ni firakan, na sila daw ay haharap bilang ashtat o iba't ibang mga grupo. At yung karugtong ng aya na yun, liyuraw a'malahum, upang ipakita sa kanila ang kanilang mga ginawa. Ay liya'malu wa yajazu bima amiluhu fid dunya min khairin wa syarr. Ipapakita sa kanila ang kanilang mga ginawa, nang sa gayon nito itutuusin at eventually gagantimpalaan sila sa anumang ginawa nila sa lupa na mabuti at masama. So ito yung pangalawang bahagi ng pagtalakay natin sa tafsir ng Suratul Zalzalah. So meron pang natitirang dalawang aya, inshallah, na matatalakay natin next week kasi mahaba-haba pa itong tafsir nung Suratul Zalzalah. Kasi yung dalawang aya dito na natitira, yung فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Naulit lang yun, kumbaga na dalawang aya. Pero ito ay nagpapakita ng pagbibigay diin ni Allah ng bawat gawain ng tao, kahit maliit, sinlaki o sinliit ng atom o sinliit ng buto ng mustasa o ng mustard, ito ay titimbangin o tutuusin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.